It's official. Nag-umpisa na ang mga pangangampanya para sa darating na halalan nitong Mayo sa taon na to. At sa video na to, papanoorin natin yung campaign rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. At bubusisihin natin yung rally speech ni President BBM at titignan din natin yung kanyang 12 senatoriables. At iisa-isahin natin yan at titignan natin kung sino ba dyan sa mga yan ay pwede na at sino ang mga hindi papasa. At kung bakit yan ang mga napili natin. Umpisa na natin to. Unang-una, papanoorin natin yung campaign speech ni BBM. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Wow, na-impress ako doon sa speech ni BBM at sa totoo lang hindi ko talaga na-expect yun from BBM at dito nagulat ako at maganda sa speech niya kasi ay binanggit niya yung mga hinaharap nating mga issues ngayong panahon. At itong mga issues na to ay nanggaling at namana niya dun sa nakaraang administrasyon. At dito pinapakita niya at tinatanong niya sa ating lahat ng mga Pilipino kung nasaan ba tayo dito sa mga issue na to. Ang mga binanggit niyang issue ay yung issue ng tokhang, yung mga pagpapatay ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na sa totoo lang medyo malala. Okay, saan ka nakakita ng presidente na pinapatay niya yung sarili niya mga kababayan? So, tinatanong ni BBM dito, papayag ka ba na maulit pa itong pagpatay ng ating mga kababayan na to? Pangalawa, pinag-usapan niya yung pangurakot na nangyari nung panahon ng pandemya na imbis na tulungan tayo ng ating gobyerno sa panahon na pangangailangan natin, anong ginawa ng gobyerno natin? Umutang ng sobrang laki, trilyon-trilyon, para sabihin daw na para daw sa pandemya, tapos binulsa lang pala ng kanyang mga kaibigan na tulad ng Farmally. O yan, mga dayuhan pa yung kumita habang lahat tayo nahirapan. Tinatanong niya kung gusto mo niyo yung ganyang klaseng pangungurakot. Pangatlo, binanggit din niya yung West Philippine Sea.
Papayag ka ba na pumapalakpak ka o yung kakilala mo o kaya yung kandidato mo hindi makapagsalita para depensahan yung ating mga mangingisda, yung ating Coast Guard at yung mga tao natin na pinaglalaban ng ating bansa? Papayag ka ba na magkaroon ng mga tao sa Senado na hindi ipaglalaban ang karapatan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan? Tapos binanggit din niya yung pagpasok ng mga pogo sa Pilipinas at yung pagbugaw ng ating bansa na maging gambling hub sa buong Asia, sa buong mundo. Gusto ba natin yun? Tapos dinumog tayo ng kay rami-raming mga klaseng krimen dahil sa pagpasok ng mga pogos na to. Tapos maganda yung huli niyang sinabi na tinatanong nga sa ating lahat kung gusto ba natin bumalik sa ganyang klaseng panahon na may mga EJKs, mga tokhang, mga pogos, na mga malalang korupsyon na hindi man lang Pilipino nakinabang mga dayuhan pa yung mga nakinabang At yung pambabastos sa ating mga kababayan pagdating sa West Philippine Sea at pag-aabuso ng mga dayuhan na galing sa China sa ating mga kababayan. Kaya pinalakpakan ko si BBM dahil sa totoo lang maganda yung speech niyang to. At dahil sa speech na to, nagkaroon tayo ng kahit papano konting patriotism, pagmamahal sa ating bansa. At naisip siguro natin ulit yung ating bansang Pilipinas na kailangan tayong lahat. At dahil doon, hinaharap niya ngayon sa atin yung kanyang senatorial slate para makatulong protektahan pa daw ang ating bansa. So pagdating sa kanyang campaign rally speech, I give him a thumbs up. Maganda yung speech niya. Kung sino nagsulat nun, magaling ang pagsulat. At maganda yung delivery ni BBM nung speech niya. So congrats on that one. Ngayon, tignan naman natin yung kanyang 12 senatorial candidates at alamin nga natin kung sino sa 12 na yan ang papasa para sa akin at yung mga hindi papasa para sa akin. Ngayon, pag-uusapan lang natin dito yung 12 na senatorial slate ng Bagong Pilipinas. At hindi natin muna titignan yung mga ibang kandidato dito. Assume lang natin dito sa 12 na to, sino yung mga pipiliin ko at saka sino yung mga hindi ko pipiliin. Okay, umpisa na natin. Si Ben-Hur Abalos. Sa akin, si Ben-Hur Abalos, yung dating mayor ng Mandaluyong at naging DILG secretary, okay naman siya sa akin, papasayan. Bakit? Kasi as mayor ng Mandaluyong, wala naman ako nakita masyadong problema sa pagpapatakbo niya sa lungsod ng Mandaluyong. Bilang DILG secretary naman, na-impress ako sa kanya dahil dito nakita ko yung kanyang tapang na humaharap siya sa mga makapangyarihan na hinahamon talaga siya at yung kanyang trabaho at mandato. Hindi siya umatras. Tinanggap niya yung hamon at hinarap niya at nagawa niya yung trabaho niya. At nung nakita ko yung tapang niya dito ko talaga nagustuhan si Ben-Hur Abalos. At dahil doon, papasa siya sa akin bilang senador. Sunod naman, si Pia Cayetano. Alam mo itong si Pia Cayetano, sa totoo lang, nung umpisa, okay siya sa akin. Yung pre-Duterte era, okay siya sa akin. Bakit? Dahil parang siya yung mukha ng mga kababaihan para depensahan ng ating mga kababaihan at mga kabataan. At mukhang progressive siya at mukhang maganda yung mga sinasabi niya, yung pagpapakita niya. Pero nung pumasok si Digong, anong ginawa niya? Nanahimik siya. Hindi ko alam kung nanahimik siya dahil natakot siya o kaya pinatahimik siya ng kanyang pamilya o ng kanyang kapatid ni si Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam. Pero sa akin, dapat talaga kung totoong naniniwala si Pia Cayetano sa mga kanyang pinaglalaban, dapat pinaglaban niya. Hindi lang siya nanahimik. Kung natakot man lang siya o hindi, naiintindihan ko, nakakatakot talaga nung panahon ni Digong. Tingnan mo yung mga ginawa niya sa mga kumontra sa kanya, tulad nila Manay Laila de Lima o nakulong, tulad nila Maria Ressa. Sinampahan ng kay rami-raming mga kaso, tulad ng ABS-CBN, tulad ng Inquirer. Ang daming ginawa itong huling administrasyon na to para patahimikin at parusahan ang mga kumukontra sa kanila. Kaya siguro tumahimik to si Pia Cayetano. I understand. Pero still, hindi ko kailangan ng isang senador na nananahimik ng ganyan sa panahon ng kadiliman at kasamaan. Kailangan natin ng mga may naninindigan na senador na tulad ni Risa Hontiveros. Hindi tulad ni Pia Cayetano. Kaya para sa akin si Pia Cayetano, walang dating. Hindi lang walang dating. Ito nga hindi ko nga alam na currently pala senador pa pala siya. Akala ko nga hindi yan senador dahil wala man lang ako narinig sa kanya. Sa lahat ng hinaharap nating mga issues, hindi ko narinig yung pangalan o boses ni Pia Cayetano. Kayo ba narinig na nyo in these last few years? Nung nagkaroon ng mga hearing on Pogos, nakita ba nyo si Pia Cayetano? Hindi. Narinig ba nyo si Pia Cayetano? Hindi. So para sa akin, parang ghost senator to o kaya absentee senator. Kaya ba't ko siya iboboto? Sayang yan sa oras, sayang yan sa pera na galing sa kaban ng bayan. Sunod naman, si Lito Lapid.
Ito si Lito Lapid, mukhang mabait naman si Lito Lapid at artista, galing sa probinsyano, okay. Pero isa pa to na parang para sa akin, wala rin masyadong nagawa. Hindi ko alam yung mga nagawa niya. Baka hindi ko lang narinig. Pero para sa akin, hindi ko nga alam na senador pala yan ngayon eh. Ang nakikita ko lang, meron ni Lito Lapid ay sikat siya na artista dati at kaya siya binoboto ng mga tao. Pero sa akin, hindi yung sapat para iboto ulit. Dahil pareho kay Pia Cayetano, parang sayang lang sa oras, sayang lang sa pera, itong si Lito Lapid. Sunod naman, si Manny Pacquiao. Ayan, ang ating pambansang kamao. Ano po yung si Manny Pacquiao? Pagdating sa relihiyon, sobrang religyoso nitong si Manny Pacquiao. At bilang isang boksingero, magaling na boksingero yan. At mukhang may pinaninindigan siya na kahit na lahat tayo hindi nag-agree sa kanyang mga sinasabi, pinaninindigan niya yon. At marami na siyang mga nasabi na pati ako natutulala at nagugulat. Pero nakikita ko dito na willing siya magsalita at magsabi ng kanyang mga paniniwala kahit na baluktot o mali, pero paninindigan pa rin niya. Pero sa pagsabi ni Marcos ng kanyang speech na wala daw sa kanilang may mga bahid ng tokhang o bahid ng mga nangyaring nakaraang administrasyon, medyo hindi ko lang alam dito kay Pacquiao kasi nandun siya nung panahon na yun at parang sinuportahan pa niya si Digong sa deklarasyon ni Digong na patayin ang ating mga kababayan. Pero I have to give it to Manny Pacquiao. Kahit papano, nagsasalita siya at nagpapakita siya at nagbibigay siya ng kanyang opinion. At mukhang ito isang tao naman na may integridad. Paminsan-minsan baloktot lang o hindi mo talaga maintindihan saan nanggagaling. Pero kahit papano, pinaninindigan niya. Kaya kung papasa ba siya para sa akin o hindi, borderline ako pero pwede ko siyang ipasa. Kung wala na talaga akong choice at kung nakikita ba natin na talagang sa 12 na to, kailangan tayo pumili ng ilan sa kanila, pwedeng ipasa ko na siya. Kasi hindi naman masamang tao si Manny Pacquiao. Medyo alanganin lang yung mga ibang kanyang pananaw. Sunod naman, si Tito Soto. Ayan si Tito Soto, marami kaming hindi pinagkakasunduan sa mga nagawa niya, including yung mga ibang batas na ginawa niya na mukhang wineponize lang niya laban sa ating mga kababayan. Dahil siguro hindi niya kinaya yung mga pambabati ko sa kanya, kaya nagawa nila itong cyber libel bill na to na ginamit nga laban sa ating mga journalists at mga iba't ibang tao na bumabati ko sa ating gobyerno. Pero dito nga sa video na to, pumipili lang tayo ng mga sinong papasa at hindi sa senatorial slate ng administrasyon. So dito, baka pwede ko ding ipasa si Tito Soto kung kailangan talaga. At paalala lang sa lahat, nagiging mapagbigay lang talaga ako dito. Ina-assume ko nga kasi na ito lang ang talagang pagpipilian ko at kailangan kong pumili dito sa mga to. Sunod, Erwin Tulfo. Sinabi ko naman dati na ayoko talagang magkaroon ng 3 Tulfo sa Senado. Okay na ako kay Raffy Tulfo eh. Dadagdagan mo pa ng isa pang Tulfo. Pagdating kay Erwin Tulfo, sa akin, hindi naman sa ayoko sa kanya. Ang ayoko lang ay magkaroon ng 2 Tulfo sa Senado. Pero naintindihan ko rin yung mga tao na gustong sumuporta sa mga Tulfo. Kasi nga naman, sila yung palaging pinupuntahan ng mga tao pag nagre-reklamo sila sa mga problema na nangyayari sa kanila. At in fairness naman sa mga Tulfo, hinaharap talaga nila at kinokonfrontan nila yung mga problema na hinaharap ng mga tao at tinutulungan naman talaga nila. Kaya pagdating doon, sige na, ipapasa ko na rin si Tulfo. Pero sana lang talaga, wag naman tayo magkaroon ng 2 o 3 Tulfo sa Senado. Yun lang ang hiling ko. Sunod, Camille Villar. Si Camille Villar ay anak ni Manny Villar. Yun na yun. Hindi ko na alam kung ano ba ang nagawa niya, anong pwede niyang gawin, at ano ba ang kakayahan niya. At ang ibig sabihin na ito ngayon ay magkakaroon naman tayo ng 2 Villar sa Senado. So 2 X na sa akin si Camille Villar. Unang-una, magkakaroon pa tayo ng isa pang Villar. Pangalawa, mukhang wala naman talagang experience o walang kaalaman si Camille Villar pagdating sa pagiging senador. At ang meron lang niya ay yung last name niya. Yun lang yun. At kung tinignan natin kung gaano kalaki ang kanyang ginastos according to yung mga research na lumalabas, lampas 1 billion pesos na daw ang ginastos niya para sa pangangampanya. Yung pa lang sa akin, red flag na yon. Bakit gagastos ang isang tao ng 1 bilyon ng pera nila para manalo bilang senador? Ano ba ang meron dyan? Higit pa sa pagseserbisyo na makukuha ng isang tao sa pagtatakbo bilang senador na talagang mukhang atat na siyang manalo. Kaya para sa akin, hindi papasa si Camille Villar. Sunod naman, si Tol Tolentino. At si Tol Tolentino, akala ko talaga DDS to. Kaya nagtataka nga ako bakit nasa kabilang partido na siya ngayon eh. O kaya balimbing ba siya? O kaya career politician na sumusunod lang talaga kung sino yung administrasyon, dun siya sasama. Tignan natin.
At narinig ko naman siya magsalita, mukhang okay naman siya. I'm not a fan of his, to be honest with you. I don't know much about him. Siguro nga dapat umupo kami ni Tol Tolentino at mag-usap kami. Tignan ko nga talaga kung anong meron ng taong to. Pero dahil dito pumipili nga tayo sa slate ng administrasyon kung gagawin niya ang tama at pipiliin niya ang Pilipinas bago niya piliin ang kahit sinong partido at kahit sinong mga namumuno, baka pwede ko pa siyang ipasa. At uulitin ko lang na nagiging mapagbigay ako dito sa pagpili ko. Sunod naman, Bong Revilla. Ito pa, isa pang action star natin. Ganda ng ngiti, mukhang mabait na tao. Pero wag natin kakalimutan yung na-convict siya for graft. Na-acquit naman siya for plunder. Pero sinabi ng korte, ibalik niya yung 124 million pesos ba yun o 125 million pesos? Pero na-overturn daw yun at parang hindi na daw siya personally liable dun sa 125 million pesos na yun. Paano ba nangyari yun? Hindi natin alam. Magic, ewan ko lang. Pero yung sa kaso ng graft naman, na-convict siya for indirect participation. Parang sinasabi ng korte na hindi naman daw siya talaga yung kasama doon sa nangyaring graft. Pero dahil nasa opisina niya nangyari yon, nadamay daw siya indirectly. At dahil doon, hindi siya humaharap sa jail time at pinabayad lang siya ng fine na 100,000 for every count of graft. At pag naalala ko ng tama, meron siyang 16 counts of graft. Kaya 1.6 million yung binayaran lang niya. Pero para sa akin, medyo similar to kay Lito Lapid. Parang wala naman talaga masyadong ginagawa to si Bong Revilla. Kaya kung pipiliin ko lang, hindi ko na siya pipiliin din. Sunod naman, yung kapatid ni BBM, si Amy Marcos. Eto si Amy Marcos, parang chameleon to. Hindi ko to maintindihan eh. One minute, makikita mo kasama niya sina Sara Duterte at yung mga Duterte. Tapos parang binabatikos pa niya yung kanyang kapatid. Pero sa kabilang side naman, kapatid siya ni BBM. Pero pag pakinggan mo yung mga sinasabi niya, parang hindi mo maintindihan kung kanino ba siya kumakampi at sino ba sinusuportahan niya. Ang gulo niya. Tapos nandito siya ngayon sa senatorial slate ng administrasyon. Hindi ko talaga alam. Ang gulo na itong si Amy Marcos at hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero mukhang mabait talaga si BBM at dahil kapatid niyan, sinama na niya siya. Hindi ko alam. Pero sa akin, dahil ang hirap talaga maintindihan kung ano ba nasa utak na itong si Amy Marcos, siya sa akin, hindi siya papasa sa akin at hindi ko yan iboboto. Sunod naman si Ping Lacson. Alam mo si Ping Lacson, matapang siya ng pulis. Magaling siya. Mukhang okay nga siya at na-impress naman ako sa mga ginawa niya nung panahon niya na siya yung nag-head ng ating mga pulis. Okay naman eh. At nung naging senador siya, mukhang maayos siyang kausap at kahit nga nung tumakbo siyang bilang presidente, sinuportahan ko siya. Pero bakit nung panahon ni Digong, parang hindi ko na maintindihan kung ano ba yung kanyang pinaninindigan. At sa totoo lang, marami kaming hindi pinagkasunduan pagdating sa mga pinagsasabi ni Ping Lacson. Pero kung kailangan kong pumili dito sa senatorial slate na to, ipapasa ko na rin si Ping Lacson. Sunod naman, si Abby Binay. Alam mo kung pipiliin ko lang ang isang tao kung papasa o hindi dahil sa kanilang last name, siguro hindi ko na pinili si Abby Binay. Pero nung nakita kong kinalaban niya yung kanyang pamilya at yung kanyang kapatid na si Junjun Binay at talagang lumaban siya at matapang siyang lumaban at nanalo bilang mayor, nakita ko na may pinagkaiba siya doon sa kanyang kapatid. At hindi lang yon. Marami tayong nakitang pagbabago sa Makati nung panahon ni Abby Binay. At nakita ko dito na mukhang seryoso naman tong taong to na magserbisyo sa kanyang mga constituents sa Makati. Mahirap ang trabaho ng mayor at mahirap yung ginawa niya na kinalaban niya yung kanyang sariling kapatid. At nanalo. At mukhang pinaglalaban niya yung mga karapatan ng mga taga Makati. Kaya para sa akin, ipapasa ko si Abby Binay bilang senador. So yan ang aking pananaw pagdating sa ating mga senatorial balls kung itong 12 na to lang ang ating pagpipilian. Pero sa darating na halalan, marami tayong pwedeng pagpilian. At dahil doon, ine-encourage ko lahat kayo na hindi lang tignan itong 12 na to, pero tignan natin yung kabuuan ng lahat ng mga kandidato bilang senador at pumili tayo ng tama base sa kanilang galing at sa kanilang kakayahan at sa kanilang pwedeng idala sa Senado. At wag lang dahil sikat sila. At para kay President BBM naman, salamat sa mga nasabi nyo at nabanggit nyo sa inyong campaign speech. At tama yung mga puntong sinabi nyo. At maganda yung inyong pagpapaalala sa ating mga kababayan na pumili ng tama. Kung gusto pa ba nyo yung mga tokhang, gusto pa ba nyo yung mga pogos, gusto pa ba nyo yung mga nangyaring kalokohan tulad ng mga Farmally. Habang tayo mga Pilipino naghirap, saan napunta yung pera galing sa kaban ng bayan? Gusto pa ba natin ng mga ganitong kalokohan at bumalik sa dati? Panay patayan, panay insulto, panay babuyan at bastusan ang nangyari? At yung pagbabastos ng ating mga mangingisda at yung ating soberenya dito sa Pilipinas at sa West Philippine Sea.
At gusto ba natin talaga maging probinsya ng China? Yun talaga yung binoboto natin eh. Tama si BBM dito eh. Pag gusto mo ng China at gusto mo maging probinsya ng China ang Pilipinas, well, wala na tayong magagawa. Hindi ka na nasa tamang pag-iisip at hindi ka na talaga Pilipino. Baka peking Pilipino ka lang. Pero hindi ibig sabihin na ito lang ang ating pwedeng pagpilian pagdating doon dahil marami bang pwedeng pagpilian na nagtutugma doon sa lahat ng mga sinabi ni BBM na pinaglalaban lahat ng mga punto na sinabi ni BBM at pinaglalaban ng ating bansang Pilipinas. At yun ang mga dapat piliin nating mga senador. O kayo naman, sino dito sa mga 12 na to ang pipiliin nyo para maging senador? At lampas dito, sino pa yung mga ibang pipiliin nyo bilang senador sa ating darating na halalan? At nagustuhan ba nyo yung speech ni BBM? At ano sa tingin nyo? Tama ba siya o mali? Gusto ko marinig lahat ng mga komento nyo. Pakisulat lahat yan dito sa comment section sa ibaba. Susubukan kong basahin silang lahat. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.